Kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Tough Love. Yes, friend, paano ka magpakita o magparamdam ng pagmamahal mo? Paano mo ipinararanas sa kanila yung pag-ibig, pag-aalala, pag-iingat na meron ka para sa kanila? Ako gusto ko minsan yung yung hard. Charot. Gusto ko yung wild. Ay hindi, wholesome nga yung usapan natin ngayong gabi, 'di ba? Dahil nalalapit na po ang selebrasyon ng Father's Day, 'di ba? This coming Sunday, June 21, ay binasa natin ang isang sulat na ipinadala sa atin ng isang anak na namuhay sa isang maling akala. Si Stephanie, na anak ni Art, na akala niya ay masama ang ugali ng papa niya. Akala niya hindi sila mahal. Akala niya siya yung dahilan kung bakit magulo, malungkot yung pamilya. Akala niya hindi nagpapakaama yung tatay niya. But later on, nung tumanda na siya, doon niya napagtantot na laman ang katotohanan na hindi naman pala ganun talaga yung ugali. Meron yung ama niya. Kumbaga kinailangan lang niyang maging ganun para maisalba yung pamilya, para pangalagaan yung pangalan ng mama nila. 'Di ba? Yung mama nila na noon pa man gusto na pala silang iwan. Siyempre, para maging mabango, maganda, malinis yung tingin ng mga anak sa ina. Diba, ikaw ba? Anong mararamdaman mo pag yung nanay mo gusto ka nang iwan? Gusto ka nang abandonahin? Diba, of course, makakaramdam ka ng lungkot. And hindi natin sure, baka mag-turn pa yan into, diba, hatred, galit, puot, hinanakit sa nanay. So to cover up that kind of grudge sale. Diba? Para matabunan yung posibleng mabuo na galit ng anak sa kanyang ina na gusto na silang iwan, pinili ng tatay na magpakabayani. Pinili niyang, ako na lang, sa akin na lang kayo magalit. Sa akin na lang kayo magtanim ng sama ng loob sa pamamaraan na magiging cold ako sa inyo. Na hindi nyo mararamdaman yung pagiging ama ko. Or kung mararamdaman nyo man, sa paraan na hindi nyo magugustuhan, tough love. Isipin mo sa simula pa lang nung liham. May parte doon kung saan binanggit niya na naiinggit ako sa mga kaklase ko na habang sinusundo sila ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga ama galing sa eskwela, sinasalubong nila yung anak nila ng may ngiti sa labi nila. Samantalang ikaw, kapag sinusundo mo ko, wala kang kaamor-amor. But still, nakalimutan mo yung banda kung saan sinusundo ka pa rin niya. Naaalala ka pa rin niyang ingatan sa paraan na hindi man yung best, hindi man yung ine-expect mo, hindi man yung katulad na mga tao sa paligid mo, pero sinusundo ka pa rin niya. Kumbaga nandun pa rin yung pag-aalala. Pwede namang masama ang ugali ng papa mo sa paningin mo, pero diba, pwede namang mama mo ang sumundo sa'yo, pero hindi. Siya pa rin yung nandyan para sa'yo.
Kasi maaaring ganun talaga sa buhay mga yes friend, no? Nag-e-expect tayo ng mga bagay na akala natin yun palagi yung best para sa atin. Humihiling tayo ng mga bagay na gusto lang natin. Pero kapag nasa atin na, hindi pala accurate, hindi pala tugma, hindi pala tama. Nakakalimutan nating i-appreciate yung mga bagay na nandiyan na sa harapan natin. Nawawalan tayo ng contentment. I mean, hindi ko sinasabi na okay lang na ganyan yung papa mo, okay lang na ganyan yung pinaranas sa inyo, okay lang na ganyan yung pinaramdam sa inyo. Hindi ko sinasabing ganon. But, again, alam ko naman na natauhan ka na ngayon at alam mo na ang katotohanan. But still, we have to learn na may mga klase ng pagmamahal or pag-ibig na naipapakita sa ibang paraan. 'Di ba? Tough love. Lagi kang pinapagalitan ng magulang mo. Lagi kang sinesermonan. Feeling mo ikaw yung laging pinagdidiskitahan. Lahat ng ginagawa mo may puna. Pero lahat ng yun, ginagawa pala nila para mapabuti ka. Para maging mabuti kang klase ng tao. 'Di ba? Kasi may mga, aminin natin, no? May mga klase rin naman talaga ng anak na hindi nadadaan sa, ano bang tawag doon? Yung gentle parenting. 'Di ba? Hindi nadadaan sa gano'n na may ginawang mali yung anak. Sasabihin na, oh, no, that's wrong. Hindi tama yung ginawa mo. Don't do it again, ha? Hindi talaga, aminin nyo. May mga anak na talagang kailangan mo munang sampigahin. 'Di ba? Para matuto. Again, hindi ko po pinopromote dito yung maging violente kayo sa mga anak ninyo, na disiplinahin nyo sila sa pamamaraan na sasaktan ninyo. Hindi ganon. But still, again, may mga natututo rin talaga. May mga nadidisiplina kapag ang mga magulang nila ay istrikto o istrikta. Ako aaminin ko, pinalaki po ako ng mga magulang na balanse lang, no? Isang istrikto, isang sige, pagbibigyan pa kita, pero pag kumulit ka pa, humanda ka, di ba? At masasabi ko naman na kahit paano si Biboy Bibo, mabuting tao, hindi mabait, oo, kasi magkaiba yon, pero mabuting tao. Wow, binuhat ang self. At sana naman, at siguro naman, proud yung mga magulang ko, di ba? Na ganito yung tao na pinalaki nila. At ganito yung klase or expectation nila na paglaki ng batang to, dapat ganyan siya. Di kayo sure? Diba? So again, thankfully, salamat naman, si Stephanie ay natauhan. Napagtanto niya na hindi naman pala ganun talaga ang kanyang ama. Or kung ganun man siya talaga, baka kailangan yun para maging mabuti ka. I mean, again, hindi ko po pinro-promote na maging ganun kayong klase ng magulang. Pero, anak nyo yan. Kanino? Alangan ako magpalaki dyan. Kayo pa rin ang nakakaalam, di ba? Sana minsan i-assess nyo pa rin kung paano yung tamang ways of, di ba, being a parent. Maging gentle, maging harsh, maging disciplinarian, authoritarian, hindi ko alam, hindi pa po ako magulang, marami lang po akong itinuturing na baby, pero hindi pa po tatay si Biboy Bibo. Diba? Again, tama naman yung kasabihan na hindi mo malalaman hanggat wala ka pang anak, hanggat hindi ka pa magulang. Totoo. At para sa mga katulad ng papa ni Stephanie, no, na may klase ng pagmamahal na tough, yung talagang may paninindigan, may diin. Naiintindihan ko po kayo. Pero sana, di ba, kahit papano, ay may sundot-sundot, oo, may kurot-kurot ng onting lambing at pagmamahal at pagpapakita ng respeto sa mga anak ninyo. Yan, 'di ba? Okay lang naman na kung anong klaseng parenting style ang gusto mo. Okay lang naman na magkaroon ka ng tough love or whatsoever. But still, anak mo pa rin yan.
So bottom line ng ating usapan, sabi nga ng kanta ng kung sino man kumanta nito, ay si Ninya pala. Nina, di ko alam. Di sure. Diba? Love moves in mysterious ways. May kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin ipaparamdam ang pag-ibig natin. At depende yon sa taong mamahalin natin. Depende yon sa taong tatanggap nung iaalay at ihahandog nating pag-ibig. So yun lang, 'di ba? Happy Father's Day po sa lahat ng mga sa lahat ng mga tatay na o hindi naman kaya ay may mga tinuturing na naka-naka, 'di ba? Oo, ayan, mabuhay po kayo, mabuhay po ang haligi ng bawat tahanan, mabuhay po ang lahat ng ama na nakaupo at naghahapag ng pagkain sa lamesa at paboritong pwesto ang kabisera. Oo, mabuhay po kayo. At sana, 'di ba, yung mga disiplina, aral na ibibigay ninyo sa mga anak ninyo ay mabaon talaga nila hanggang sa paglaki nila or hanggang sa kung saan man sila makarating. 'Di ba? Yung pagmamahal na ibinigay niyo sa kanila, yung tapang, yung respeto sa kapwa-tao na itinuro ninyo, sana hindi nila makalimutan at lagi nilang baunin. Ayan, happy Father's Day po in advance sa ating mga magigiting na papa, daddy, tatay, ama, ano pa ba? Zaddy. Mabuhay po kayong lahat. At para sa mga yes friend din naman natin na sumakabilang buhay na ang kanilang mga ama, okay lang yan. I mean, hindi pala siya okay, no? Pero magiging okay din ang lahat. Ang kailangan lang natin sigurong gawin at ang paraan na pwede nating masumpungan ay tumingala sa langit, di ba? At batiin sila at ipagdasal sila ng maligayang araw ng pagiging ama. Di ba? At the end of the day, kahit wala na sila sa piling natin, sila pa rin ang tinuturing nating tatay or papa. Aww! Iyak ako! Iyak ako kasi uwing-uwi na ako. Charot. Yes, friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB niyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One, mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin 11:41. Good night, BB. Happy Father's Day. Happy weekend.